Magandang umaga mga bata! Halina't ating simulan ang aralin sa araw na ito. Ang ating aralin ay wastong pagsulat ng mga salita, parirala at pangungusap, at ang paggamit ng mga bantas. Sa araling ito, inaasahang nakasusulat ka ng mga salita na may tamang bantas at gamit ang maliliit at malalaking letra. Noong nakaraang linggo ay ating pinag-aralan ang pagsulat or ang mga salita, parirala at pangungusap. Atin nga pong balikan kung inyo po itong natatandaan. Pumalakpak ng isa kung ang nakasulat ay salita, 2 kung parirala at 3 kung pangungusap. Una, malaki at malinis ang aming paaralan. Iyan po ba ay salita, parirala o pangungusap? Pangalawa, tahimik. Ilang palakpak para sa tahimik? Magagaling mga bata, tingnan po nga natin isa pa. May mga bulaklak. Mahusay! Tama po ang inyong sagot. At ang sa huli, nagsusulat. Magagaling mga bata, tama po ang lahat ng inyong sagot. Tunay na unawaan na ninyong mabuti ang ating aralin noong nakaraang araw. Ngayon, ating simulan ang ating aralin sa araw na ito sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Kung gayon, buksan ang inyong mga tenga at pakinig ng mabuti sa ating kwento. Ito ay pinamagatang Sa Palaruan. Araw ng Sabado, nagpaalam si Larry na pumunta sa palaruan para maglaro at ng mga kaibigan. Inay, pwede po ba akong lumabas? Maglalaro lang po kami. Paalam ni Larry. Sino-sino ba ang kasama mo? Tanong naman ng ina. Kasama ko po sina Ben, Lloyd, Trish at Wendy, tugon niya. Sige, pero mag-iingat ka at umuwi ng maaga, paalala ng ina. Opo inay, masayang tugon ni Larry. Lumabas na nga si Larry at pumunta sa palaruan. Wow! Ang ganda naman dito! Masayang wika ni Larry. Oo nga, bumalik tayo dito sa susunod na Sabado, ang sagot ni Lloyd. Sige, magpapaalam ako agad kay inay, ang tugon naman ni Trish. Makalipas ang 1 oras ay umuwi na rin ang mga bata. Ano ang pamagat ng maikling kwento? Saan pupunta si Larry? Sino-sino ang kanyang mga kasama? Masaya ba si Larry na makapunta sa palaruan? Ano ang sinabi niya? Kailan sila ulit babalik sa palaruan? Paano ko binasa ang kwento? Mahuhusay mga bata, ang mga tugon ninyo ay ito. Okay, pansinin po ang mga nakasulat na kulay pula. Tingnan mabuti ang mga nakakulay pula. Ang sagot ninyo sa unang tanong, ang pamagat ng kwento ay sa palaruan. Pangalawang tanong, si Larry ang pupunta sa palaruan. Ang sagot naman ninyo sa pangatlong tanong, ang mga kasama niya ay sina Ben, Lloyd, Trish at Wendy. Sa pang-apat na tanong, opo, ang sabi niya, wow, ang ganda naman dito. At sa pang-5 tanong,
Babalik sila sa palaruan sa Sabado. Okay, ating aalamin bakit ang mga nakakulay-pulang mga salitang ito ay nakasulat sa malalaking titik. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay mga bantas. Ano po ang bantas? Ang mga bantas o tinatawag natin sa English na punctuation ay mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto. Una ay ang tuldok. Ito po ang simbolo ng tuldok. Ginagamit ito sa pangungusap na nagsasalaysay, nag-uutos o nakikiusap. Inilalagay ang tuldok sa hulihan ng pangungusap. Halimbawa, ako ay mabait. Ang tuldok ay nasa hulihan. Pangalawang halimbawa, pakiabot po ang aking lapis. Ang tuldok ay nasa hulihan din. Pangatlong halimbawa, ang mga bata ay naglalaro sa palaruan. At pang-apat, si Jason ay magaling umawit. So yan po ang gamit ng tuldok. Na nangangahulugan din ang tuldok na paghinto, pansamantalang paghinto sa pagbabasa. Sumunod na batas ay kuwit. Tingnan mabuti ang simbolo ng kuwit. Ginagamit sa paghahati ng pangungusap tulad ng pag-iisa-isa ng nasa listahan. Halimbawa, paborito kong pagkain ang prutas, isda, at gulay. So, ang nakalista ay prutas, isda, at gulay. Kaya naman, ginamitan ito ng kuwit. Pangalawa, ang mga kapatid ko ay sina Elaine, Lovie, at Faye. So kung titingnan ninyo, ang mga nakalistang pangalan ay Elaine, Lovie, at Faye at ginamitan din to ng kuwit. Ang watawat ay kulay asul, pula, at dilaw. Tuwing umaga, ako ay naghihilamos, kumakain at nagsisipilyo ng ngipin. So yan po ang gamit ng kuwit. Pangatlong bantas ay ang tandang padamdam. Ito naman ang simbolo ng tandang padamdam. Ginagamit ito sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, aray, napaso ako. So ito ay gumamit ng tandang padamdam dahil ito'y nagpapahayag ng matinding nararamdaman na sakit. Pangalawa, yehey! Mataas ang marka ko. Gumamit din ito ng tandang padamdam dahil nagpapakita ito ng damdamin na siya'y masaya. Pangatlo, naku! Nadulas ang bata sa sahig. Gumamit din ito ng tandang padamdam. At pang-apat, yehey! Salamat sa regalo, inay. So yan po ang gamit ng tandang padamdam. At ang pang-apat ay ang tandang pananong. Ito naman ang simbolo ng tandang pananong. At ito ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong o humihingi ng sagot. Ang halimbawa, saan ka pupunta? Kumain ka na ba? Bakit ka umiiyak? Ano ang baon mo? So lahat ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ibig sabihin, kailangan ng sagot sa mga tanong na ito. So yun po ang mga bantas. Ngayon naman ay ating tingnan or usisain kailan ginagamit ang malaking titik.
Tulad ng ating isinagot kanina sa ating mga tanong sa ating binasang kwento, gumamit ito ng malaking titik. Para saan ba ang paggamit ng malaking titik? Una, ito ay ginagamit sa unang letra ng bawat pangungusap. Tingnan po ang mga halimbawa. Ako ay maglalakad. Kasama ko ang aking kaibigan. Naliligo ako tuwing umaga. Ang bata ay nagsasanay bumasa. So lahat ng unang letra ng pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. At tingnan niyo ang dulo ng bawat pangungusap. Ito ay gumamit ng bantas na tuldok. Okay, next. Kailan pa natin ginagamit ang malaking titik? Ito ay ginagamit sa mga pangalang pantangi o tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. So kapag siya ay tiyak na ngalan, kailangan nagsisimula din sa malaking titik. Halimbawa, ang pangalan ng aking kaibigan ay Jennifer. So, ang Jennifer ay nagsisimula sa malaking titik dahil ito'y tiyak na ngalan ng tao. Nakapasyal na rin siya sa Tagaytay at nakita na ang Bulkang Taal. Nakasulat sa malaking titik ang salitang Tagaytay at Bulkang Taal dahil ito ay pangalan o tiyak na pangalan ng lugar. Mahilig kami pareho sa prutas na mangga. So, ang mangga ay nakasulat din sa malaking titik ang unang titik dahil ito'y tiyak na ngalan ng prutas. So, yan po ang pangalawang dahilan kung bakit tayo gumagamit ng malaking titik. Pangatlong dahilan, ito ay ginagamit sa mga ngalan ng araw, buwan at okasyon. So, halimbawa, Biyernes, Sabado at Linggo ang paborito kong mga araw. So, pansinin na ang salitang Biyernes, Sabado at Linggo ay nagsisimula sa malaking titik dahil yan ay ngalan ng araw. Pinakagusto kong buwan ang Disyembre dahil sa Pasko. So, nakasulat ng malaking titik ang Disyembre dahil yan ay ngalan ng buwan at Pasko dahil ito ay ngalan ng okasyon. So, yan po ang mga dahilan kung bakit natin ginagamit or kung kailan natin ginagamit ang malaking titik. Ating isa-isahin yung mga isinagot natin kanina sa kwento. So, ang nakasulat, ang pamagat ng kwento ay sa palaruan. So, nakasulat ito sa malaking titik dahil tiyak na ngalan o pamagat siya ng kwento. Si Larry ang pupunta sa palaruan. Ang pangalang Larry ay nakasulat sa malaking titik ang unahan dahil siya ay tiyak na ngalan ng tao. At ginamitan natin ito ng tuldok. Ang mga kasama niya ay sina Ben, Lloyd, Trish at Wendy. So, nakasulat din sila sa malalaking titik ang unahan dahil pangalan ng mga tao at gumamit tayo dito ng bantas na kuwit dahil ito ay ang listan ng mga pangalan. Next, opo, ang sabi niya, wow, ang ganda nito or ang ganda dito. So, gumamit siya ng malaking titik sa unahan ng pangungusap at ang bantas na ginamit ay tandang padamdam dahil ito'y nagpapahayag ng matinding damdamin ng kanyang pagkatuwa. At syempre nagtatapos sa tuldok. Next, babalik sila sa palaruan sa Sabado. So, ang Sabado ay nakasulat sa malaking titik ang unahan dahil ito ay ngalan ng araw. So, yan po ang mga dahilan kung bakit tayo'y gumagamit ng mga bantas at malaki at maliit na letra. Ngayon, ating sagutan ang mga gawain.
Lagyan ng check kung wasto ang pagkakagamit ng malaking letra, lagyan naman ng X kung mali ito. Una, Lunes. Tama ba na malaking titik ang L sa salitang Lunes? Tama, dahil yan ay ngalan ng araw. Next, Rizal. Tama rin dahil ito ay pangalan ng lugar. Or pwede rin itong pangalan ng tao. Tiyak na ngalan siya, kaya malaking titik ang unahan. Pangatlo, Araw ng Kalayaan. Tama, yan ay mali kasi ang Araw ng Kalayaan ay ngalan ng okasyon. Kaya dapat nakasulat ng malaking titik ang A at ang K dapat ay nakasulat rin sa malaking titik. Kaya mali po ito. Pangat-apat ay Bayabas. Tama ba na malaking titik yung unang letra? Tama po, dahil ito ay tiyak na ngalan ng prutas. At panglima, Marso. Tama ba na maliit na titik lang ang unahan ng Marso? Mali po, dahil ang Marso ay pangalan ng buwan. Kaya dapat ito ay malaking titik M. Mahuhusay mga bata, naunawaan yung mabuti ang ating aralin ngayon. Tingnan natin sa pangalawang gawain. Piliin ang salitang wasto ang pagkakasulat upang mabuo ang pangungusap. Ako ay mananatili sa loob ng bahay. Kailangan bang malaki o maliit na titik ang A? Tama, dapat ay malaking titik dahil ito ay unahan ng pangungusap. Unang letra ng pangungusap, kailangan malaking titik. Next, pangalawa, si David ay masayang kumakain. Tama, kailangan ang titik D ay malaking titik dahil ang pangalang David ay tiyak na ngalan ng tao. Pangatlo, kami ay nagpunta sa Luneta Park. Maliit na L ba or malaking L? Magaling! Ang tamang sagot, malaking L at malaking P dahil ito ay tiyak na ngalan ng lugar. Pang-apat, sa Sabado kami mamamasyal. Maliit na S o malaking S? Tama, malaking S. Bakit pinili mo ang malaking S? Magaling, dahil ito ay ngalan ng araw. Punta tayo sa panglima. Ang paborito kong gulay ay kalabasa. Kailangan bang maliit na K or malaking K? Mahusay. Ang tamang sagot, malaking K. Magagaling po mga bata. Tingnan po natin sa ating pangatlong gawain kung tunay ngang inyong naunawaan ang ating aralin. Lagyan ng check kung wasto ang bantas na ginamit. Lagyan naman ng X kung mali ito. So kanina binanggit natin yung iba't ibang bantas at kung paanong itong gagamitin. Tingnan ko nga kung naunawaan ninyo. Una, pag magkakasunod ang buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo.
So, gumamit siya dito ng kuwit. Check ba yan o X? Magaling! Tama ka. Pangalawa, tumutulong ako sa gawaing bahay. So, ang ginamit niyang bantas ay tuldok. Tama ba yan? Tama po. Pangatlo, yehey! May bago akong sapatos. Gumamit siya ng bantas na tandang padamdam. Tama ba? Magaling! Dahil siya'y tuwang-tuwa sa bago niyang sapatos, kaya ang matinding nararamdaman niya ay masaya. Pang-apat, saan ka pupunta? Ang ginamit niyang bantas ay tuldok. Tama po ba ito o mali? Tama, ito ay mali kasi ang tanong ay saan ka pupunta, nangangailangan ito ng sagot. So, dapat ang ginamit niyang bantas ay tandang pananong. Panglima, aray, dumudugo ang sugat ko. Gumamit siya ng bantas na tandang pananong. Tama ba yan o mali? Okay, so mali po ang tamang sagot. Dahil gumamit siya ng tandang pananong, dapat ang tamang gamitin na bantas ay tandang padamdam. Dahil ito ay nagpapahayag ng matinding nararamdamang sakit. So magagaling po mga bata. Isa pa pong gawain, piliin ang bantas na angkop sa bawat pangungusap. So, ang pagpipilian ay tuldok, tandang padamdam, tandang pananong, at kuwit. Ano ang pangalan mo? Binabasa ko ang aking module. Pangatlo, mabait si Ernesto. Pang-apat, kaibigan ko sina Mark, Nadine, at Gisela. At panglima, nako, nadapa ang bata. Tandaan mga bata, sa pagsusulat ng salita, parirala at pangungusap, gumagamit tayo ng bantas tulad ng tuldok, kuwit, tandang padamdam at tandang pananong. Gumagamit din tayo ng malaki at maliit na titik sa pagsusulat. At sa ating huling gawain, isulat muli sa patlang ang mga pangungusap. Iwasto ang nakasalungguhit na salita at binilugang bantas. Diyan na po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa po ay marami kayong natutunan at gamitin ito sa pagsusulat ng mga salita, parirala at pangungusap. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!